Ilang months ba dapat ang preparation ng kasal? Catholic Church wedding. Sa previous videos ko about Catholic Church wedding requirements at paano kumuha ng marriage license, may mga nagtatanong kung ilang buwan ba ang preparation ng kasal kasi may mga seminars na once a month lang ang schedule. Kaya ba itong i-process lahat in just 1 month? Well, i-consider mo muna ang mga bagay na to. Una, mga requirements sa munisipyo. Ang pagpaparehistro, 1 day lang naman ito basta naipasa niyo na ang sedula, birth certificate at kasama ang kahit isang parent, kapatid of legal age o guardian ninyo ng partner mo kasi may pipirmahan sila. Ang Senomar naman, 1 month kung sa munisipyo kayo kukuha based on our experience. And 3 days to 1 week kung sa legit agency na nagpa-process online, mahal nga lang ang bayad. And 1 day lang kung kayo mismo ang pupunta sa NSO or PSA. Photocopy lang nito ang ipapasa sa munisipyo. Next is birth certificate. Kung wala pa kayo nito, isabay nyo lang sa Senomar. Pre-marriage counseling seminar. 1 day or half day. Once a month lang ang schedule nito kaya mas mabuting magtanong kayo in advance. Sa amin, ang schedule nito ay every first Monday of the month. Tree planting certificate. Makukuha nyo lang din ito in 1 day, depende sa munisipyo ninyo kung kailangan pa nito. Sa barangay ito kukunin. Marriage license. Makukuha kapag natapos na ang seminar at naipasa na lahat ng requirements. Photocopy lang ang ipapasa. Pangalawa, mga requirements sa church. So, yung marriage license, 2 weeks to 1 month, ipapasa ang original copy. Senomar, 3 days to 1 month, ipapasa rin ang original copy. Birth certificate, photocopy lang ang ipapasa. Baptismal certificate and confirmation certificate, makukuha nyo lang ito in 1 day, photocopy lang ang ipapasa. BSc information sheet, kaya lang din ito ng 1 day. Basic orientation seminar, whole day ito, once a month lang ang schedule. Ang schedule nito sa amin ay every second Saturday of the month. Pre-Cana seminar, 2 days ito, once a month lang din ang schedule. Sa amin, ang schedule nito ay every first Saturday and first Sunday of the month. Marriage banns, ito yung public announcement na kayo magpapakasal na at tatawagin ang inyong pangalan sa 3 magkakasunod na Sundays. So, bali 3 weeks ang inyong paghihintay dito. Then, kapag natapos na ang 3 Sundays na tinawag ang inyong pangalan, makukuha nyo na ang permit to marry. Kailangan ito kung sa ibang simbahan kayo magpapakasal, sa ibang lugar na hindi sakop ng inyong parish church. Next is initial interview by the church coordinator. 1 hour lang ito. And then, ang final interview by the parish priest, mga 1 hour lang din pero sila ang pipili ng schedule nito. Pangatlong bagay na dapat niyong i-consider ay ang wedding venue. Kung sa bahay lang ang venue ninyo at may tutulong sa inyo para mag-asikaso, magluto at mag-decorate, okay din yon. Kung sa ibang location naman gaya ng hotel, kailangan magpa-book kayo in advance at dapat fix na rin ang schedule ng inyong wedding day. Kung may wedding coordinator kayo, mas mabuti para less hassle sa inyong part. And pang-apat ay ang wedding date. Kung may special date kayo na napagkasunduan ng partner mo, itanong muna sa church kung available ba ang date na yon at kung pwede i-reserve sa inyo. Kung stricto naman ang church at dapat makompleto niyo muna lahat ng requirements bago kayo makapili ng date, posibleng hindi na masunod ang special date na gusto ninyo. So far, ito lang naman yung mga dapat niyong i-consider. Based sa mga nabanggit ko, hindi kakayanin ang 1 buwan lang kasi maraming seminars na once a month lang ang schedule, lalo na kung may mga trabaho kayo at saka nyo lang maaasikaso kapag day off ninyo. Pero kung nakapagtanong na kayo in advance at nakahabol kayo sa schedule ng seminar sa munisipyo at sa church sa parehong buwan lang, at ang isa sa inyo ay walang trabaho, kaya niyang i-process ang ibang mga requirements, baka kayanin pa. Sa amin kasi mahigit 2 months kasi may mga pangyayari rin talaga na hindi inaasahan pero nakuha rin namin ang special wedding date na gusto namin. Again, Catholic Church wedding po ito. Hindi ako sure sa civil wedding at yung iba na nagtatanong paano kung foreigner ang mapapangasawa. Pasensya na po hindi ko po alam. Mas mabuting magtanong po kayo sa inyong local civil registrar para kumpleto ang detalye. Congrats in advance po sa mga ikakasal. Always make God as the center of your life. Naway gabayan po kayo ng Panginoon and God bless you all.